Happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. Ayan, salamat po sa inyong mga nanunood. Sana po ay sinisimulan nyo na rin i-share dahil napakaganda ng ating topic this morning. Ang makakasama natin, isang adult psychiatrist at talagang napaka-active sa field na ito kaya huwag kayong mawawala. Ito po, kasama natin today, Dr. Orville Jess Pandes. Good morning. Yan. And thank you for inviting me. Yes. Alam nyo, napaka-busy ni Dr. Pandes. Kaya sobrang happy talaga ako, Doc, nakasama ka namin today. Thank you. Oo. At ang topic natin is about depression and suicide. Itong mga bagay na to parang hindi siya usual na pinag-uusapan, no? Parang natatakot yung mga tao. Kaya tama talaga na let's talk about it. So, before we continue, huwag kayong mawawala ah. Okay, let's pause for a moment to pray. Father God in heaven, thank you so much for today. You have allowed us to be with Dr. Pandes. We know that we will learn so much. So please be with us, all of our viewers, wherever they are in the part of the globe. This I pray in Jesus' name. Amen. Okay. So this morning, talagang depression and suicide. Yes. Dok, ang dami pa rin talagang, pataas ng pataas, yung nadidepress. Yes, it's a global problem now. In fact, as early as 2010, pre-projection ng WHO that it will become the number 2 leading cause of disability worldwide by 2020, which 2020 is na ngayon. Pero as early as 2017, number 1 na siya. Oh my Okay, yung data ng goodness. 2017, actually, nag-terminate yung data gathering ng end ng 2016. So, hindi pa man umabot ng 2020, mas nataasan pa yung projection na magna-number 2 lang siya. Na in fact, right now, it's currently the number 1 or the leading cause of disability worldwide. Oh my goodness, ganun pala siya ka-serious at ganun siya ka-importante yung matutunan natin. So today, we are so happy because Dr. Pandes will be answering several questions na most common na tinatanong ng mga tao tungkol sa depression. And syempre, pahahagingan, tama ba yung term na yun? Pahahagingan din natin yung suicide, pero i-discuss din natin yan mas detailed sa mga susunod na panahon. Kasi syempre, hindi ito ang first and last ni Dr. Pandes. Okay. So let's go on to the first question. Talaga nag-survey ka ng most commonly asked Oo, questions. Doc. Nagtanong talaga ako sa pinakang expert. Very good. Eto, ayan. Ang first question natin, what is clinical depression and how is it different from sadness? Kasi minsan, di ba, Doc, parang depressed ako. Yung parang, yun yung sinasabi namin, parang alam mo, depressed ako. Pero, is it really something na depression na or sadness pa lang? Okay. So first, let me discuss what sadness is. Sadness is a normal emotion, no? Kasi in a normal daily existence, ang mood naman talaga ng tao nagka-fluctuate yan. Although hindi naman yung extremes na fluctuation, kasi kapag extremes, abnormality yon. Kasi for example, you woke up in the morning, masarap yung food mo, you were with your loved one, so happy ka. But as you were driving along EDSA, siguro nainis ka dahil sa traffic, so nag-fluctuate yung mood mo. And then probably pagdating mo sa workplace mo, nabalitaan mo na yung isang friend mo namatay sa COVID, then you will experience sadness. Yes. So sadness is a normal emotion that we feel whenever we encounter difficulties in life or kapag nagkaroon ng injury sa ego natin or mga ganong circumstances. However, for as long as the sadness is not interfering with our functionality, then it does not become an abnormality. Yung clinical depression kasi, yung kalungkutan doon ay hindi lang basta yung normal na kalungkutan na nararamdaman. In fact, quinalify yon if you base it on the DSM criteria. Yung DSM, yun yung Diagnostic Statistical Manual, na parang Bible namin, ng mga psychiatrists, na ginagawa naming basis yung mga criteria to arrive at a clinical diagnosis. Yung kalungkutan sa clinical depression ay labis na kalungkutan. So it's a sadness or a depressed mood that you feel most of the day. Okay, let me qualify it. Most of the day, if there are 24 hours in a day, siguro mga 20 to 23 hours malungkot ka. Hindi siya yung transient lang. Okay. And nearly every day for 2 weeks.
Okay, so Okay. meron tayong duration na fina-follow for that sadness to be qualified as clinical depression. However, we will discuss siguro later, yung feeling of sadness alone will not be enough to diagnose clinical depression. Kasi may mga Okay. kaakibat pa siyang simptoma Alright. na kailangan nating ma-fulfill para masabi natin ang isang tao ay clinically depressed. Minsan kasi nagiging, sa millennials for example, parang nagiging gasgas, halimbawa hindi lang nabilan ng iPhone, I'm depressed na. Oo nga, kasi Okay, parang it's becoming a term na parang usual Yes, na lang. minsan nagiging depressed ako. abused din yung word. Kaya, I like the question kasi at least na-qualify natin kung kailan Yes. natin madi-differentiate yung normal na sadness sa isang clinically depressed na state. Okay, so mga kaibigan, hindi, siguro wag na natin masyadong gamitin yung depressed, no, na term. Kasi, baka hindi naman pala talaga ganon. So, it should be labis na kalungkutan kung may 24 hours, most of the day and siya. nearly every day. And for 2 weeks, parang ganon talaga yun. Almost every day or Yes. every day ganun yung nararamdaman. Okay. Proceed tayo sa ating next question. Eto, lagi rin tong natatanong, ano? Oo. What is the magnitude of the problem worldwide? So, talaga bang seryoso ba talaga tong depression and suicide? Or, Okay. yung ganun ba, Doc? Actually, base sa talaan ng WHO, mga not sure of the exact, pero mga around 200 plus million worldwide are affected by depression at present time. This is based on the 2019 WHO Ang data. dami nun. Ganon kadami. In the Philippines, according naman to the DOH update ng kanilang database, there are currently 3.3 million Filipinos who are suffering from major depressive disorder. So, kung 100 million tayo, 3.3, 3 to 4%. Yes. And I'm very sure, Doc, yung magnitude na tinutukoy mo, yan yung mga naitala. Mm-mm. Paano yung mga hindi nagpatala? For sure, because of the stigma, di ba, may mga countries, lalo na in the Philippines, hindi naman kaagad yan pinag-uusapan ng maluwag, ikinakahiya pa ng iba eh. So, hindi kaagad siya napag-uusapan. So, tama ka doon. Meron pang mga kaso na hindi reported. So, yung 3.3 million might just be the tip of the iceberg. Now, part of the magnitude of the problem, iba-iba. Sa first world countries naman, overdiagnosed minsan yung depression. Kaya overprescribed. Kasi may mga countries na mahilig sila mag-prescribe lang ng medications. But in some countries, I think Philippines is still included, yung stigma naman ang naglilimit doon sa problem. Kasi because of the stigma, dahil may prejudice sa mga taong nagkakaroon ng problema sa mental health, nahihiyang ipagamot. Totoo. Or kung nagpapagamot man, hindi sila open. Or kung initially man magpagamot, hindi nagpa-follow up kapag nararamdaman nilang medyo okay na, when in fact na dapat mas matagal sana ang gamutan. Kasi parang kinukupya sila ng ibang tao, inaasar, or sila mismo, iba yung pananaw nila about mental health. Although, doon naman kami papasok as mental health practitioners na dapat ma-educate sila psychologically, yung tinatawag nating psychoeducation. Tama. Kaya nakakatuwa din na may ganito tayong mga program. Kasi importante na talagang i-break din natin yung stigma. Yes. Hindi porke magpapa-check up siya sa psychiatrist, Iisip nila baliw. iisipan nila, Ginagamit yung ganung term. Hindi ganon, Kailangan lang talagang maintindihan natin. Kaya, Doc, yung binabanggit mo kanina, na-qualify na natin yung sadness. Ano pa, Doc, yung ibang manifestation? So, ito yung okay. sunod na question. What are the clinical manifestations and how do I know if I am depressed? Okay. Kung doon sa symptoms kasi, based doon sa DSM na nabanggit ko, dapat kasi at least merong 5 ng mga babanggitin ko. So, depressed mood, na qualify natin na most of the day, it occurs nearly every day for 2 weeks. Aside from that, yung tinatawag na anhedonia o parang alien term, no? Pero ibig sabihin lang nun, loss of interest. Halimbawa, before ka nagkaroon ng depression, mahilig ka maglaro ng tennis. Yes. Or si Ma'am Eden na nandito, mahilig siya mag-jump shot. Yes. O nung nagkaroon siya ng depression, nawala na yung ganung interest na yon, na seemingly part yun ng everyday existence niya. O aside from loss of interest, depression, changes in appetite, extremes yun. Either kakain ng madami, because for them, eating a lot will drive away the loneliness. Or yung iba, dahil sa sobrang preoccupied sa mga problema nila, hindi sila
ginaganahan kumain. So yung mga dati nilang ginagawa, wala na. Wala Biglang na. nagbago. O, tapos changes in appetite. So, kaya nagkakaroon din ng weight loss kahit hindi nagda-diet or sobra namang weight gain dahil nga kain ng kain. Sa sleeping pattern naman, extremes din. Either tulog ng tulog. Kasi for some of my patients, they would tell me that sleeping is like a form of escape for them. Parang natatakasan nila yung problema pag tulog ng tulog. On the other hand, yung iba naman may insomnia, hindi nakakatulog. But let me qualify the insomnia in depression. Hindi siya yung hirap matulog. Nakakatulog sila. However, they wake up earlier than their usual waking hour. So, halimbawa, ikaw, natutulog ka 9 to 5. Sa may depression, they usually wake up at 2 to 3 a.m. Tapos, gusto yung nilang bumalik, hindi na sila nakakatulog uli. Ang tawag doon, terminal insomnia. Okay, so ano pa? Mababa ang self-esteem. No? So, dahil mababa ang self-esteem, they have a tendency to blame themselves. Kaya nagkakaroon din sila ng inappropriate guilt. Madaling mag-guilty sa mga bagay na kahit hindi naman parang sorry ng sorry kahit hindi naman niya kasalanan. Oo. Tapos, nawawalan din ng volition, nawawalan ng motivation, hirap din silang mag-focus. Kaya pag sa trabaho, para silang tulala, no? Dahil hindi sila makapag-focus sa ginagawa nila. Tapos, yung iba, they feel that they're fatigued. Sabi nga ng isang patient ko, Doctor, when I wake up in the morning, it's as if I need to drag my body out of bed. Kasi parang ganun kabigat yung pakiramdam. Tapos feeling nila, yung mind nila is going blank. Tapos, sabi ko na yung self-esteem. And of course, nagkakaroon ng suicidal ideations. Naku, yun. Okay, although hindi lahat maaring magkaroon ng suicidal ideations. Pero, there's a big possibility for them to have suicidal thoughts, and some of them would eventually act on the suicidal ideation. So, these are the symptoms. Kung may nakalimutan man akong iba. And, hindi lang enough that these symptoms are present. These symptoms should affect the functionality. Okay, kasi, kapag yung mga nabanggit ko mga simptoma, nagiging hadlang na para hindi na niya magampanan yung gawain niya bilang housewife, gawain niya bilang estudyante, o bilang nurse, or bilang worker ng kung anumang profession, then that becomes a disorder already. Although mamaya siguro may question on how to diagnose, tatalakayin ko lang na lang yung ibang parameter. Thank you so much, Doc. Doc, nabanggit mo yung mga typical na mga manifestation or clinical manifestation. Ito namang may atypical ba na manifestations? Yes, merong mga hindi pangkaraniwang simptoma na equivalent na siya ng depression, lalo na sa mga bata. In children, depression may manifest as irritability. Irritable. Yung hindi naman pala sagot na bata, masunurin. Pero, bigla na lang naging ano. Oo, maybe because the child was exposed to the marital discord. Siguro nakita niya nag-aaway yung parents, so ikinalungkot ng bata. So suddenly, bigla na lang na-observe ng mother na, anak ko naman, hindi naman to dati pala sagot. Bakit ganito na? Irritable, madaling magalit, bugnutin. In adolescence, mas careful tayo kasi sometimes it manifests as sexual promiscuity. Kaya teenage pregnancy may also be related to an adolescent major depressive episode. So we have to look at that matter. Ano pa? Sa elderlies naman, nagmamanifest ang depression as somatization. Iba't ibang mga simptoma ng katawan. Masakit ang ulo, masakit ang likod, lahat-lahat. Pina-check up na sa ibang mga doctors, everything is normal. O pag ganon, I think the other doctor should be aware of this. If na-extract nyo na-exhaust nyo na yung lahat na diagnostics and seemingly normal, pero yung pasyente, ang dami pa rin kinocomplain na mga sakit sa katawan, consider psychiatric. I-refer nyo sa amin. Most likely, meron siyang pinagdadaanan. Ay, grabe pala talaga, ano? At ang malungkot pa dito, Doc, habang binabanggit mo yung mga yan, may tendency tayong kami po namang hindi talaga aware and exposed on these things, to look at this na parang normal lang. And then, ang iisipin lang namin minsan, pag laging masakit ang ulo, nakakalungkot pala, no? Kasi pwede pala nating masabihan, ano ba yan? Inuman mo lang yan ng ganito. O kaya nag-iinarte ka lang. Ano ba yan? Ang simple-simple niyan. Pero iba na pala yung level ng nararamdaman ng tao. Okay, before po tayo magpatuloy, Doc, let me greet our viewers today. Nandito si Rosvic Taktakon Regio. Happy morning and thank you daw po, Doc, sa inyong lecture. You're welcome. Ma'am Edna Duwat, happy morning din po. Colleen Cristel Malacaste, Ronnie Enriquez,
Maranatha Gallardo Jumawas, good morning, watching from Malaybalay City, Bukidnon. Ayan. Mayong buntag, ganun yung tanan. Wow. Ayan. At bago po natin sagutin yung iba pang mga question, huwag niyo pong kalimutan mag-comment below. Pwede kayong bumati or kung ano paman. Magpatuloy po tayo dito sa ating mga common questions tungkol sa depression and suicide. So ito na po yung sunod, Doc. Okay. You can see it in your screen now. Ayan, para masundan niyo po kami. Paano daw po ba ito nadadiagnose? At meron bang mga tests and procedures na ginagawa para malaman na talagang ang tao ay depressed? I see. Yung mga psychiatric disorders, eto kasi yung specialization namin, Yes. kami yung mas nagre-rely sa history taking, sa physical examination, neurological examination, and mental status examination to arrive at a diagnosis. Yes. No? May mga tests din na ginagawa. May mga biomarkers na ginagamit kung sophisticated ka na for brain-derived neurotrophic factor, for serotonin transporters. Pero sa kasalukuyan, considered ito as mga sophisticated na mga tests, hindi routine na ginagawa. Yes. If ever ginagawa lang siya para malaman natin kung saang specific na gamot ka mahihiyang. Kasi this is at the molecular level. Meron ding mga imaging techniques na ginagamit like functional MRI para ma-check lang kung may mga structural abnormality sa brain. Pero again, this is not routinely done kasi kadalasan ngayon ginagawa lang siya for research purposes, no? So, we still base it on our good history. Kaya pag tinatanong bakit ang tagal naman ng usapan kapag nagpapakonsulta sa psychiatrist, Parang it usually takes mga an hour or kasi more. kailangan mabusisi kami sa pag-extract ng history kasi majority ng data na nakukuha namin doon ay ang nagiging basis namin, basehan. Ngayon, in terms of severity, meron naman kaming ginagamit na mga rating scales. For example, HAM-D or Hamilton Depression Scale para malaman lang namin if the depression is mild, moderate, or severe. Now, if there are tests na ginagawa, kasi ito yung hindi ko nabanggit kanina, no? In diagnosing depression, aside from the symptoms na sinabi ko na, the duration should be 2 weeks, tas the functionality being affected, ito yung important. Dapat ma-rule out muna namin, kasi since psychiatrists are doctors too, dapat ma-rule out muna namin na yung manifestation ng depression ay hindi sanhi ng medical na kondisyon. Dahil merong mga medical na kondisyon na ang manifestation niya ay depression. Na kung hindi namin ito ma-rule out, it might be lethal, it might be deadly, tapos inisip namin na psychiatric na hindi namin na-refer. Or minsan, hindi kami nakaka-miss out yun mismong mga, for example, internists or non-psychiatric practitioners, sila yung nakaka-miss out sometimes kasi dinidismiss nila as purely psychiatric yung problem pero hindi nila na-rule out yung medical problem. For example, hypothyroidism. Okay, yung affected ang hormones. Mababa yung thyroid hormone. Kasi patients with hypothyroidism, ang manifestation nila sluggish din ang behavior, mabagal, walang expression minsan yung mukha. So parang nagmumukha silang depressed. So kung hindi natin yun na-rule out, the patient might die of complications of hypothyroidism thinking that the patient is only manifesting a psychiatric problem. So we have to rule that out. So yung mga tests na ginagawa namin para masiguro na walang medical condition. Aside from that, even the medications that the patients are taking, for example, yung mga beta blockers, these are antihypertensives, but they can actually cause depression. Mga steroids, mga steroid-derived na mga medications, they can cause mood changes as well. So parang as well. effect sa mood dahil sa mga gamot na tinitake, pwede even the oral contraceptive pills may cause mood changes as well. And of course, yung mga substance of abuse, yung mga downers, like mga alcoholics, for example, nagpa-manifest din sila na parang depressed minsan. Dok, alam niyo po, habang pinag-uusapan natin tong depression, ganyan, talagang parang mas lalo ko siyang gustong maintindihan. Kasi we don't know pala no? Baka kasama mo na sa bahay. Kaya dapat 2 hours to sada may kasunod talaga dapat to, Dok. Pero Dok, how can we identify ba? So, yung causes ng clinical depression. Yung causes niya, multifactorial. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-pinpoint. Kasi minsan mahilig magbintang, kasi yung nanay niya, abusive. Yung nanay niya, yung tatay niya ganito. Kasi namatay yung ganon. So parang,
feeling natin ganun kadali na inilagay na natin sa kahon na yun na yung naging sanhi. Okay. It's not like that, no? It's an interplay. Take note of the operative word interplay. Yes. Kailangan merong sanib puwersa, if I may use the term, yung biological cause. Ano yung biological causes? Dito papasok yung genetics. Okay. Dito papasok yung neurotransmitter deficits. Pag neurotransmitter, parang mga chemical to sa brain na sila yung nag-govern ng ating emotions. Aside from biological, dito yung psychological aspects papasok. Dito yung ating coping mechanism. Yes. Ito yung ating mga personality trait. Social factors. Dito papasok yung mga early childhood trauma. Yes. Yung ating environment. Tapos yung ating support group, yung ating support system. So parang sinasabi talaga pala, Doc, hindi lang ito isang event na biglaang yun na. Hindi. At sabi niyo pa may childhood, no? So parang mahaba na proseso bago ka mag-come up into depression. Even if you have the genetic predisposition, Okay. you may not develop depression Okay. kung nako-compensate naman siya ng protective factors. Or on the other hand, wala ka namang genetic predisposition, pero Tapos? halimbawa, yung ibang factors mo, halimbawa, wala kang maayos na defense mechanism sa mga Yes. problems, poor pang support system mo, then it can cause genetic mutation na parang yun ang mag-i-induce ng biological cause ng depression. So, hindi nga pwedeng ipinpoint sa Yes. isang cause lang. It should be an interplay. And this makes us realize po na lahat tayo ay pwedeng magkaroon. Exactly. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, oh, yung nanay mo kasi kaya meron kang ganito. Kasi lahat eh. Or even spiritual. No? Okay. Kasi there are studies naman na nagpapakita na ngayon that people who practice a certain faith are less likely to be depressed or anxious. Pero minsan, in some churches, no, pag nagkakaroon ng isang emotional upheaval ang isang church member, some church members are easy to say na, kasi mahina ang pananampalataya mo sa Diyos. Nako. O hindi ka nananalangin. Clinical ito. Oo. So, it would be more difficult for that church member To open. to open up kasi para pakilamdam niya, ginudge na tuloy yung pananampalataya niya. At So, saka, we have to avoid doing that. Yes. Tsaka bigla ko na-realize, no, pwedeng inside the church, mataas din ang stigma. So, kailangan talaga maging aware po tayo, i-refer din talaga natin, hindi lang siya i-shutdown na parang pag-pray mo lang yan. Okay, but prayers So, of hindi. course will always be there Yes, as part. of course. Pero prayer alone kasi, Kasi clinical siya, Doc, eh. Opo. Diba? It's a clinical thing. Okay. Let me greet our ang dami nating viewers ngayon. Thank you so much. Andito si Ma'am Arlene Corpus, si Ma'am Babylin Seco, Rosemary Bobby's Orasyon. Ayan, may tanong siya, comorbidities of clinical depression. Siguro Okay. po, natin yan mamaya. Editha Tolentino. Ayan, paano daw ba malalaman ng isang tao, sabi ni Ma'am Arlene, na emotionally stable or mature. So, gusto niya naman makita yung other side. okay. Actually, ibang talakayan yun. Yes. Sige. Ma'am Lourdes Barbero Ramos, you remember Hi, her? hello, ma'am. Opo. Ayan, sabi niya, hi Dr. Pandes and Lady. Hello, Ma'am Lourdes. Ayan. So, we have lots of comments here. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, ayaw palang mag-load nung iba. So, let's continue. Okay. Okay. So, Dapat 2 hours talaga to, oo no? nga, Dok. Kailangan sundan natin to kaagad. Okay, Oo, sige kasi po. napaka-interesting. Ang dami ko pa tanong Madami eh. pong questions ba? Oo. Sige lang. Kasi isa sa mga, eto Dok, no, makikita nila ngayon sa screen, usual nating naririnig, bipolar and unipolar. Okay. Please share us kung ano ba tong mga bagay na to. Okay. Doon sa unipolar depression, ito Mhm. yung typical na major depressive disorder because it stays in one pole only. Okay. Yung bipolar kasi, in the old term, ito yung tinatawag na manic depressive. Yung, Oo, so nag-shift Okay. extremely from sobrang lungkot Mhm. to sobrang saya. O psychologically, ang sa psychodynamics, ang explanation nito, yung manic episode or yung mania, yung manifestation niya, kaya exact nakabaliktaran ng depression because this is the denial of Yes. being sad. So, in manic episode, nagpapamalas sila ng parang hyper, kabaliktaran Yes. nga ng depressed, sobrang masaya, o minsan irritable, nagiging impulsive, naglalakbay ang diwa, ang daming pumapasok sa thoughts, ang daming gustong gawin, sabay-sabay. Yes. Dahil doon, yung mga activities nila, may mga painful consequences, pero hindi nila na-realize, excessive spending, yung iba nagiging sexually promiscuous. So, kaya naging bipolar kasi two poles to na extremes ng mood, no? Now,
kailangan namin i-differentiate yon. Kasi, iba ang gamutan ng unipolar depression. Pag Okay. unipolar depression kasi, wala siyang manic episode Yes. or hypomanic episode. Kasi in bipolar, 2 types yan eh. Bipolar type 1, bipolar type 2. Yung bipolar type 1, yun yung may manic. Yung gaya ng mga simptomas na binanggit ko. In bipolar depression kasi, lalo na sa type 1, maaring hindi magkaroon ng depression muna. Maaring ang onset niya kaagad ay manic na. Okay. Pero sa bipolar type 2 na hypomanic, mas mababang form ng manic episode in terms of functionality din kasi and duration. Pero kasi sa bipolar 2, requirement na dapat magkaroon na muna ng Yes. depression bago magkaroon ng hypomanic episode. Okay. So ano yung impact nito? Bakit siya tinatanong? No? Kasi magiging iba ang gamutan. Kapag bipolar type of depression siya, tapos binombard pa namin ng antidepressant, mapupush namin siya na magkaroon ng manic episode lalo. So, importante sa amin yun na psychiatrist with thorough history taking na dapat wala siyang previous na hypomanic or manic episode kasi mamamali kami sa gamutan. Yes. Kaya katulad pa rin ng sa ibang specialista, Kaya do not- truthful information lagi. Kaya for patients, do not self-diagnose or Yes. self-medicate. Or sa mga other, kasi sad to say, may ibang specialists who would treat psychiatric patients na akala kasi na depression. Yes. So, left and right, it's easy to give antidepressant. Darating sa akin, na-push na nag-mania. So, bipolar na nung dumating sa amin pag Alright. nagpapakonsult na. Tsaka yung isa pa doon, talagang pag nagpatingin pala tayo sa mga doktor, we have to tell the truth. Yes. Always. Kasi yun yung way para talagang yung tama yung ating ma-receive na treatment. Okay. Ano po? So, Dapat. with that, ang next question ko, Doc, is how do we manage? Okay. Oo, how do we Gaya nga ng manage sabi this? ko sa cause kanina, multifactorial, no? Biological, psychological, social, spiritual, doon din nasasaklawan ang management natin. Yes. So kung biological, no, depende lalo na kapag moderate to severe, kung mild hindi muna kami nagme-medicate as much as Yes. possible, no? Pero kung moderate and severe, dahil yung functionality ay affected na or patient might be causing self-harm already, we have to start medications. Yes. Kasi sabi ko nga, may neurotransmitters, may mga chemicals sa brain na hindi maayos, no? So kailangan nating ayusin 'yon. Yes. Sad to say kasi merong hindi talaga open sa pag-take ng mga medication. Kaya Opo. nahihirapan din kami. But of course, we have to respect kasi the choice of the patient. So kahit dumating sa klinik ko at kailangan na siyang gamutin ng gamot pero nag-refuse, then we will just have to ask them to sign a waiver for that. Pero kailangan namin explain. Psychological interventions, may iba't iba tayong psychotherapies. Again, kasi madaming nag-google, madaming nakakabasa ng CBT or Cognitive Behavioral Therapy. Yes. So minsan pupunta sa clinic, sasabihin, Doctor, i-CBT mo ako. You have to understand, meron po kaming criteria para ma-consider ka as patient na qualified sa isang specific na therapy. Not all therapies would apply to everyone. That's why you have to leave it to the doctor, to the psychiatrist. Hindi yung pagpunta sa clinic, alam niya na yung gusto niyang Oo, ipagawa. Kasi he or she may not be the right candidate for the type of Yes. therapy. Kasi iba-iba ang psychotherapy natin. Okay. Now, in terms of social management, in a mental health team kasi, meron kaming social worker talaga. Dapat important yan. Kasi for example, halimbawa lang ma'am, ang problem mo pala ay marital, o na-confine ka, pag uwi mo, nandun pa rin yung problem. Yes. So, minsan nagpapagawa kami ng social case study sa social worker just to evaluate the community, Yes. to evaluate the environment, baka pala yung neighbors yung stressors. Yes. And then we do intervention for that as well. Now, spirituality, back in the day, it was a taboo to inject spirituality, but actually, it can be incorporated, Yes. no? But we have to respect kasi may mga pasyente na ayaw talaga. So, hindi mo naman pwedeng ipagpilitan yung spiritual conviction mo Yes. sa isang depressed patient. So, you have to wait for them Tama. to ask for spiritual Kaya intervention. pala talagang medyo matagal din na proseso ang gamutan. Yes, ma'am. Opo. Kasi hindi lang siya yung parang surgery na pag tinanggal mo, tapos na. Oo. Kundi it's a doctor and patient two-way tango It's a relationship, no? Yes. Okay. So, nabanggit niyo, Doc, yung spirituality. So, Opo. ito po yung sunod kong question. Uy.
what is the role of lifestyle and spirituality sa pag-manage ng clinical depression? Yung lifestyle natin at spirituality natin are, both of them can be double-edged sword. Yes. They can both be a risk factor. Magtataka ka, spirituality, dapat lahat positive. I will tell you that later. Or they can be a protective factor. So, yung healthy lifestyle, this is the advantage of being Adventist. Yes. As early as mga bata pa tayo, alam na natin yung New Start program. No? True. But we know now that these are protective factors actually. The healthy living, the healthy diet, exercise, temperance, which is very important. Yes. Because we may be vegetarians, or we may be exercising, pero yung temperament natin, wala tayong self-restraint, so that is useless. No? So this is very important. Now, if you practice a good lifestyle, that becomes a protective factor. But if you have a maladaptive lifestyle, then that becomes a risk factor. It would push the other factors for you to have depression. Spirituality, of course, it's protective when you're practicing it. And studies have shown that there are less people who become depressed or anxious when they practice a certain faith, regardless of religion. I'm not saying that this is Adventist alone. Yes. On the other hand, kapag meron kang maladaptive attribution, ano yung maladaptive attribution ng spirituality? Halimbawa, any difficulties that you encounter, ang nakatatak sa isip mo, pinaparusahan ako ng Diyos dahil masama akong tao, dahil isa akong makasalanan. Kasi may mga ganon masyadong rigid yung super ego. Yes. Ang super ego kasi is your moral compass. It tells you what's right or wrong. So, yung formation yan depende sa upbringing. Meron kasi mga parents sa pinalaki yung mga magulang na gusto nila makonsensya mayat-maya, no? And they attribute it to the spirituality. So, in that case, nagiging risk factor yung spirituality. When supposed to be, spirituality should be a protective factor. Ganun nga pala, Doc, no? Habang nagsasalita po kayo, napapaisip-isip din ako eh. Ginanon ka ba? Oo, yung tipong, yung talagang bawat magagalit yung parang... That's why I've been calling this out. Kasi minsan, for example, in our church, yung mga bata, wag kang tatakbo sa church kasi magagalit si Jesus. I always call out parents who say that because God is a God of love. Yes. No? Hindi dapat ganon. Kasi magkakaroon ng negative image tuloy yung bata about God. Ay nako, too much eye-opener po ito para sa ating lahat. Pero isa sa dapat nating tandaan na talagang ito ay isang clinical na bagay. So, hindi lang natin dapat i-attribute into a spiritual thing na kulang ang faith niyan, kaya yan na-depress. Or hindi yan nagpipray. O kaya, kasi may ginawa yan masama, pinaparusahan siya. So, hindi po sana tayo ganun para maging support system tayo sa isa't isa. Okay. Actually, Doc, almost parang last question ko na ata ito. Okay. Pero madami pong nagko-comment. Titingnan po natin mamaya. Sige. Okay, eto po, Doc. So, kasi depression, ang isa siguro sa pinakang negative na pwedeng mangyari is yung pag may suicidal thought na yung isang tao. At gawin niya nga. No? So, how do we handle a person with suicide thoughts? Okay. If you're not a professional, you have to listen. Okay. No, kasi ang mga suicidal, ambivalent yan. When you say ambivalent, you have two opposing emotions occurring at the same time. So, akala natin all this time, kapag may suicide thought siya, gusto talaga niyang mamatay. Actually, they don't want to die. Okay. They just don't know what to do. So, minsan, kaya sila nagkakaroon ng ganun, it's a cry for help. No? Yes. On the other hand, meron namang seemingly suicidal behavior, but they're not depressed. For example, psychotic, although ibang talakayan to. Halimbawa, nag-hallucinate, sinabi ng boses, ang paniniwala niya yung boses ay boses daw ng Diyos. Sinabi sa kanya, tumalun ka from the 7th floor, sasaluin ka ng mga angels. Okay. So siya tuwa naman, natatalon siya. So akala natin seemingly suicidal, pero actually, it was just following the command hallucination. Yes. So you have to be very careful. Now, if you're not a mental health professional, listening is enough. Be there for the person, no? But on the other hand, ang kailangan yung malaman, kailan ba ang isang suicidal thought ay nagwawarrant na ng consultation or admission to a psych facility kapag meron ng concrete plan. Anong concrete plan ba sinabi nila? O ma'am lady, nalulungkot po ako, gusto kong mamatay. So tanungin mo, sige nga, if ever ba, paano mo naman naiisip na gagawin yan? Mamaya, pag uwi ko sa bahay, bibili muna ako sa hardware ng rope, tapos iaano ko. May ganun na may konkreto na plano na.
Pag ganon, you have to bring the patient right away to a psychiatrist because there is a concrete plan. Mas mataas ang chance na i-carry out niya yung ganong plan. Now, on the other hand, may question, naglaslas doktor, feeling ko nag-iinarte lang naman. Okay, so kaya hindi ko siya dinala. Yung mga ganon, no? Ang sa akin kasi, it's better to commit an error of commission, magpaka-OA ka na, dinala mo kahit naglaslas lang yan, kaysa dinismiss mo na nag-iinarte lang, tapos ginawa niya ulit na tuluyan na. Kasi baka, as a family member, baka hindi mo kayanin yung guilt kapag tinuloy na. Baka siya na yung sunod na patient. Kaya, nagkakaroon ng parang cascade of suicide in the family after one suicide death ng isang family. Kasi yung mga naiwanan, nagkakaroon ng guilt. So feeling nila, they are to blame for that suicide death also. Wow! Grabe pala talaga ang... Pero sa September pa ang Suicide Prevention Month. And pag-uusapan po natin yan. Kasi mahabang talakayan din yan. Okay, so let's see kung ano ang mga comment ng ating mga viewers. Ang daming nanonood po ngayon. Uy, hello to everyone. Nandito si Hannah Dolly Joy Limhoco. Hi sis! Ayan. Hello to Jessie Salanggit watching. Watch na sabi niya. Ito po, sabi ni Ma'am Arlene, ang palagi bang pagpupuyat o kulang sa tulog ay pwedeng makakontribute daw sa bipolar disorder? Kung dati ka na may bipolar at hindi ka nakakatulog, actually isa siyang manifestation. Okay. Kasi ang mga may manic episode, they don't feel the need to sleep kasi sobrang energized sila. Wow. So if you were previously diagnosed as bipolar and you're manifesting with that, then all the more that you have to go back to your psychiatrist kasi baka pwedeng mag-adjust ng dose ng gamot or baka kailangan magdagdag ng medication. Okay. Wow! To the beautiful host, hello! And guest. OOTD daw po pala yung nagandahan siya. Ayan. Thank you, Ma'am Gina Andrade. Ito si Ma'am Jeanette Raynor Rubido. Good morning, watching again. Marami po kasi tayong mga regular viewers na. Okay. Andito rin si Ma'am Annabel Ferreira. Sabi niya, thanks Doc, very timely topic. Maraming salamat po. Yes, and God bless daw po. From Olivia Andrade, salute to Dr. Orville for such a very clear explanation on this topic. I have so much learning and understanding today about Maraming this. salamat din po. Okay, si Glenn Mojica Vidalio. Sabi niya, hello Doc, very interesting topic. Thank you for sharing. Maraming salamat din, Glenn. And from Lileth Puso Abang, hello Doc, salamat sa mga info about anxiety. Actually, we'll have another topic on anxiety. Ano po? Kasi mahabang talakayan. Today is about depression and suicide. So, thank you daw po sa health education. Salamat. So, keep commenting below and we'll be reading your comments. At this point in time, let us share, Doc, ang inyong mga clinic schedules. Kasi, syempre, our viewers would like to know, baka meron silang pwedeng i-refer. Okay. Dito sa Metro Manila, ang klinik ko sa Ferosa Condominium, Unit 2-11, every Monday and Tuesday, pero ngayong COVID Monday lang muna ako, once a week lang muna. Iwan ko na lang sa inyo, ma'am, yung number ng secretary ko for those who want to set up, kasi by appointment po. Alright. Okay. So, at this point in time, before tayo manghingi ng mga final say ni Doc at mga reminders sa atin, let me take this opportunity to share with you our new normal ready services para sa inyong lahat. So, eto po, simulan po natin. Our outpatient services is now open for you. Please call. By appointment po muna tayo, of course, para po sa kaligtasan ng lahat. At kung hindi naman po kayo makapunta dito, alam nyo na yan. Meron po tayong telemedicine. Mag-register lang po sa ating portal para kayo po ay ma-schedule sa inyong doctor of choice na doktor. At kung meron pong mga prescription dyan sa telemedicine, hindi pa rin kayo makakalabas, okay lang. Kung yan ay gamot, meron tayong medicine delivery. At kung yan naman ay laboratory, pwede po kayo magpa-home service. O kaya kung may sasakyan po kayo, Doc, hindi na lang pagkain ngayon ang dina-drive-thru. Pwede na rin i-drive-thru ang ating laboratory services. And syempre, katulad niyan, ang immunization. Yung mga, huwag niyo pong i-miss yung mga vaccine po ng ninyo or ng inyong anak, Pwede yan i-home service or drive-thru din. Syempre, bukas na rin po ang ating physical therapy and rehab. Pwede po yan dito sa ground floor ng Manila Adventist College
Or home care. Pwede ko yung puntahan dyan ng ating mga physical therapist. Pwede rin naman, upon the recommendation of your PT, virtual na lang. Tele-rehab po ang tawag natin dyan. At sa mga nagtitiis dyan, matagal na, gustong magpabunot ng ngipin, magpapasta at kung ano-ano pa. Bring back your smile. Ang dental services dito sa Adventist Med ay bukas na. Okay, binabanggit natin kanina, lifestyle is so important at ang isa dyan ay ang nutrition. So, Healthy Bites, pick up or delivery is now open. Actually, open po ang ating Healthy Bites but only for take-out. So, kung hindi po kayo makapag-stay, ipa-pick up or deliver nyo na lang po. Nandyan din, no? Ito, masarap. Ito, may artisan ube cheese pandesal na po tayo. Sikat kasi yan, kaya subukan nyo rin po yung dito sa Healthy Bites. May mung cheese. Munggo kasi yan. Munggo, cheese, pandan, pandesal. And syempre, ang pinakang bago natin, yung raisin chalk oats. Yung mga dinideliver po natin, Doc, nandyan yung mga pizza, mga veggie meals, mga sana soy umabot ng Cavite, products. taga Cavite ako eh. Pwede, since nandito na kayo, Doc, pwede na. Pwede na, no? Ayan. Okay. Meron din palang mga nagtatanong sa atin, no? Paano po kami makakakuha ng medical records? Huwag kayo mag-alala. Mabilis na lang po ngayon. Wala nang pila-pila. Medical Records Express ay available po para sa inyo. At ayoko pong kalimutan dahil ito ay napaka-importante. Ang usapan natin today ay depression and anxiety. So, let me share with you. We have a program here, Depression and Anxiety Recovery Program. Starting July 19. So, kung hindi kayo makapunta dito, huwag mag-alala, online po yan. Okay, here. Hindi lang tayo hospital dito, no? Meron din po tayong college. Manila Adventist College first semester enrollment is open for senior high school, college, and those who would like to be a lawyer, juris doctor. And of course, hindi na lang tayo Facebook Live, tayo po ay umaabot na rin sa radyo. Meron po tayong program, Monday to Friday, 12:30 to 1. Andyan ang Voice of Health Teleradyo na inyong mapapakinggan sa DWBL 1242. Okay, some more? Nandyan po, syempre, kasi mahal na mahal natin tong cover na to. Kaya gusto ko lang banggitin, avail na po kayo. Grab your copy of the Health and Home magazine. Andyan si Ma'am Eden. Siya yung cover ngayon. Wow. At yung kanyang story of rescuing animals. Alam naman natin kung gaano kamapagmahal yan, di ba? At syempre, si Ma'am Eden din ang nalalapit na speaker sa ating Diet Heals. Mag-register na po kayo. Yan po ay in partnership with our sister university, Adventist University of the Philippines in Silang, Cavite. At this point in time, before we end, we would like to show you a video. Okay. So next time na lang yung video na ipapakita po namin sa inyo. Okay, back to the topic. Doc, what else would you like to say to our viewers? Syempre, minsan mahirap po namin malaman sino ba yung mga may suicidal thoughts and paano po ang dapat namin gawin. Okay. Siguro not just for depression or suicidal thoughts, for anyone na lang na you think in your family, in your community, or baka ikaw mismo, or you're suffering from any mental health problem, may pinagdadaanan ka. My message is for you not to be ashamed of it. No, let's drive away or throw away stigma, because that is the first step for you to avail of the help that is actually available now, no? So, although ang psychiatrists talaga kakaunti lang sa Philippines, no? Right now, kulang-kulang pa kaming 500. But we are also mobilizing other mental health practitioners like our clinical psychologists. We collaborate with them. In our church, we have established already the Adventist Mental Health Core Team. So, we empowered already the other mental health practitioners, not just kasi Adventist psychiatrists, dalawa lang kami or tatlo. So, kakaunti we lang need talaga. More. Oo, kasi for the longest time, iba rin kasi yung dating ng psychiatry sa atin. So, yes, you were right a while ago that
even in the church, there was a stigma Yes. about mental health. So, my message is for us to ward off stigma. Mhm. Do not be ashamed that you are suffering. It is not a picture of your poor faith in God or that Yes. God is cursing you, because even biblical characters have experienced depression. Si King Saul, for Yes. example, even King David, Yes. no? So we have to accept this, and we have to be humble enough to seek help. Yes. Prayers will not be eliminated. It will always be part of it, but prayers alone kasi will not solve it. No, we Yes. have to be humble enough to seek help. And with that, then let's work together, because it's a collaborative process anyway. Thank you so much, Dr. You're Pandes. welcome. Sobrang dami nating natutunan today, Again, let me encourage everyone. We know that this is a very important topic. Please hit the share button and let your friends, family, and relatives know kung ano po itong diniscuss natin today. So before we end, our key text that we would like to leave you today is found in 1 Peter 5 verse 7. 1 Peter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, ang ganda po, Amen. Doc, talagang, sabi nga, yung spirituality is a protective factor. Yes. Ayun, so we have someone to rely on, we have someone to lean on, and God is always there for us. So, our doctors are also here for us. So, let's break the stigma. The church Oo. members are supposed to be our support team. Yes. Okay, but sometimes sila din yung nagiging cause Oo ng nga. heartache. So, as church members, we should be more conscious that we should be part of the support system to our brethren who are suffering from mental illness, and not a source of heartbreaks for them. Thank you so much for that reminder. Okay, self-check po tayong lahat, and hopefully we are all healthy mentally, physically, emotionally, spiritually. So before we end this, let me thank all of you, and Doc, Thank you. Let's, Sa ulitin. opo. 2 hours na to, ha? yes. Bitin, So no? let's pray. Let's pray. Almighty God, our Father in heaven, thank you because we can cast all our cares upon you. May you be with us, all our viewers, our loved ones, wherever they are. Help us, Lord, to have a healthy relationship with you and all the people around us, and also a healthy relationship, a healthy well-being, so that we can holistically be ready in our daily lives. Be with our viewers wherever they are. Help them in all their endeavors. We pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you again, Dr. Pandes. Thank you. Di pwede mag-shake yes, hands. oo nga. So, uulitin po. Sa Meron na ulitin. tayong sunod na topic with Dr. Pandes, and that would be illness. Anxiety disorder. Wow, may ganun na pala ngayon, Oo, siya yung formerly known as hypochondria. Okay. Yung takot ka na feeling mo may sakit ka na kahit wala pa naman. Kasi Pag-uusapan natin yan. Okay. Abangan niyo po ang mga susunod na topics. Dr. Pandes will be here with us regularly. Okay. Ayan, sobrang happy po kami na nandito po talaga kayo. Thank you. My pleasure. Yes. So with that, maraming salamat sa inyong lahat, at maraming salamat sa lahat ng friends and donors na patuloy na sumusuporta sa ating laban kontra COVID. Don't forget to be healthy and be safe wherever you are. Ito ang programa na laging magpapalala sa inyo that lifestyle is medicine. Bye-bye! See you tomorrow! Bye.